gagawa tayo ngayon ng pandesal. So, special yung pandesal natin ngayon. So, ang gagamitin ko is fresh milk. So, meron tayong lukewarm fresh milk dito. So, magpapa-active na tayo ng yeast. So, lagyan natin ng salt, sugar, and ang ating yeast. Yan. Yan, haluin lang natin. Hinahayaan natin yan mag-active bago natin simulan ng paggawa ng ating pandesal. So guys, simulan na natin ang paggawa ng ating special na pandesal. So meron na tayong all-purpose flour na naka-ready dito. So magdagdag lang ako ng 2 itlog. And ang ating mixture ng yeast. Yan. Then ilagay na natin sa ating mixer. Guys, i-mix na natin dito sa ating powerful na mixer. Lagyan na natin na butter. Ayan. Itong butter kasi nakakatulong to sa pagpapalambot ng ating mga tinapay. Ayan. Guys, i-check natin kung tama na ba ang ating mixture ng ating dough. So yan, okay na yan. So, kailangan natin gawin is takpan lang natin siya ng foil at padudubli natin yung size sa loob ng 1 oras. So guys, takpan lang natin ng foil para doble yung size niya sa loob ng 1 oras. Good morning mga kasandok ko, si Nani Original is back. So ang gagawin natin ngayon is napakalambot na pandesal. So kahit 2 days na, so malambot pa rin siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So kanina, so gumawa na tayo ng dough. So ito na yung dough natin ngayon. So ayan, papakita ko sa inyo. So ayan, dumubli na yung size niya. Ayan. Tatanggalin natin siya sa ating mixer. Ayan. Ito yung dough natin. So yan, napadubli na natin yan sa loob ng 1 oras. Dumubli na yung size niya. So ngayon, simulan natin yung paggawa ng ating pandesal. So ito lang yung kailangan natin. So meron tayong breadcrumbs dito. So yun lang yung kailangan natin. So guys, simulan na natin paggawa ng ating pandesal. So plain lang to siya, wala to siyang palaman sa loob. So kung gusto niyo lang lagyan ng palaman, so okay din naman. So papakita ko lang sa inyo yung pinaka-basic na pandesal, yung normal lang. So guys, marami tayong mga version ng ating pandesal kung paano gawin. So ito lang yung version ko. Ayan. Yan, i-roll ko lang yan dyan.
Then, padudublihin na naman natin yung size niya sa loob ng 1 oras. Tapos, lulutuin natin siya sa loob naman ng 15 minutes sa oven. So, kailangan lang mapadubli natin yung size niya. So, guys, I assured you na kahit 2 days na to, napakalambot pa rin. Papakita ko sa inyo mamaya. So, kung gaano siya kalambot, kahit aabot pa siya ng 2 days. Yan. Give some space. Kasi tutubo pa yan. Dudubli pa yung size ng ating pandesal. Yan, napakasimple lang nito. Sundan lang yung ways kung paano ko ginawa. Natapos ko nang nagawa ang ating pandesal. So, ang gagawin natin ngayon is padudubli natin yung size sa loob ng 1 oras. So, ito na siya. Guys, dumubli na yung tinapay natin sa kanyang size. So, pwede na natin siyang ilutuin o isalang sa ating mainit na oven. Ayan, isalang na natin siya sa loob na 15 minutes. So guys, after 15 minutes, so ito na ang ating pandesal. Yan, isa-isahin lang natin kasi mainit siya. So guys, ikukumpara natin yung may leftover ako na pandesal kahapon at saka yung ginawa natin ngayon na pandesal. Kung gaano kalambot at gaano ka fluffy siya, kahit 2 days na siya. So ito siya na ngayon. So may bago akong gawa ngayon. So, tingnan nyo kung gaano siya kalambot. See? Babalik yung ano niya. So ganon siya kalambot yan. Yan. Tapos yung pandesal natin kahapon. See? Babalik pa rin siya. So, ibig sabihin, malambot pa rin siya kahit 2 days na. So, guys, I hope na magustuhan niyo itong video na to. So, kung magustuhan niyo itong video na to, so please subscribe to my YouTube channel, Kusina ni Romy Ginel. And please hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. So, thank you!